Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the room. There is no time and space between us. There is only this present moment. Everyone. We are now on diary entry number 1171. Today, Sister Olanta asked me to make an agreement with her. She will pray for me and I am to pray for the girls in her class in Vilnius. As for me, I always pray for our work. But I have resolved to pray for the class in Vilnius for 2 months. And Sister Olanta will say 3 Hail Marys to the incarnate word every day for the intention that I might profit from God's grace. Our friendship has deepened. Ngayon ay hinilig sa akin ni Sister Olanta na makipagkasundo ako sa kanya. Ipagdarasal niya ako at ipagdarasal ko naman ang mga babae sa kanyang klase sa Vilnius. Para sa akin, palagi akong nagdarasal para sa aming gawain. Ngunit nagpa siya akong ipagdasal ang klase sa Vilnius sa loob ng 2 buwan. At si Sister Olanta ay magsasabi ng 3 Abaginoong Maria sa nagkatawang taong salita araw-araw para sa layunin na ako ay makinabang sa biyaya ng Diyos. Lumalim ang aming pagkakaibigan. Alam nyo, every morning, ang problema ko lagi yung kasi paggising natin, no, yung mata. So, talagang pag nagbabasa ako ay naka-ngiwi ang kasi masakit. Hindi pa siya, hindi ko pa siya talaga maidilat kasi mas pa. I think na-experience siya masyadong malinaw yung laptop kaya minsan kung ano-ano yung nailalagay ko sa But anyway, today is 1171. Ang sabi dito, yung parang meron siyang prayer body. Tapos, yung isa ay pagdadasal siya, yung isa ay pagdadasal siya. So, parang exchange of favor. Basta lang yung dalawa na, tayo magdadasal tayo. Prayer body nga prayer bodies. Pagdarasal mo ako, yung intention ko, at ipagdarasal naman kita. Alam nyo ba na this is very effective to have a prayer body. B-U-D-T-Y, no, yung body. Kasi, mas nagiging, yung consistent. You become consistent in your prayer life. Kasi meron kang kasunduan. Hindi mo pwedeng hindi gawin yung kasunduan na yun. Kasi kasunduan, di lugi naman yung dasalan mo, no? Pero usually yan effective in the sense na the 2 people really pray for each other's intention. Pipili ka lang nung mo ba, yung komportable ka, ganyan. Tsaka alam mo yung gagawin niya, yung usapan niyo. When we pray for each other's intention, mas nagiging mabilis ang manifestation. Because you are not praying for yourself. You are praying for other people's intention. O, diba? Mas natututo kang maging mapagmahal sa kapwa kasi ang pinagdarasal mo ay yung intention ng iba. Yung intention mo, nakadetach ka na doon, diba? Mapapansin niyo, detach ka doon kasi someone is praying for your intention. Ibig sabihin ng detach, kung ano man ang mangyari dun sa prayer intention, kung positive man or negative, ibig sabihin, kung na-fulfill man o hindi, no? Kung
pinayagan man ang existence. Halimbawa, ah, pinagdarasal mo yung kagalingan ng isang tao, no? You are praying for the intention of other people. Kaya, ibig sabihin, yung pagiging makasarili natin, nakaka-detach tayo mula doon sa gusto natin. Di po ba? Kasi karaniwan, syempre, pag nagdasal tayo, meron tayong sariling intensyon. No? Lord ganito, Lord ganyan. So, for example nga, yung kung may sakit, no, paggalingin mo sa ganito. Ngayon, you become detached from your own intention. Kasi nga, ang ipinagdarasal mo, yung intensyon ng ibang tao. At ang intensyon mo, may ibang taong nagdarasal. So, ang susi dito yung detachment. When we pray for something personal, kailangan detach tayo, yung hindi yung parang, ah, hindi ba yung talagang pipilitin mo na mangyari yung gusto mo. So when you are detached, sinabi mo kay Lord, o eto ang kailangan ko, Lord. Kasi kahit hindi mo naman sabihin kay Lord ang kailangan mo, alam naman niya yan, no? Ah, actually, hindi mo kailangan sabihin sa kanya. Pero dahil nga nagdarasal tayo, okay din naman sinasabi mo yung gusto mong ipagdasal na personal. So kapag someone is praying for you, nagiging detached ka doon sa intention mo. Hindi ka nakatali, hindi ka nagdarasal dahil doon sa panalangin mo, which is personal. This time, nagdarasal ka dahil sa ibang tao. Makamta nila ang kagalingan, kapayapaan, yung mga ganun ba, na kung ano man yung intention. And I tell you that is more effective than you yourself praying for your intention. Kasi nga merong detachment. Let go. Din yan. Ngayon, pag masyado ka attached doon sa intention mo, no? When it's time para sa permanent na paghiwalay, ang hirap. Pangalawa nga, yung consistency kasi nakakaya naman someone is praying for you. Ikaw yung isang tao, yung intention niya, hindi mo pinagdarasal. So sa ganitong paraan, I ensure yung consistency ng pagdarasal sa isang kaluluwa. So, yung pagdarasal sa intensyon ng ibang tao, sigurado na ipagdadasal.